O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa ating chick boy na bidang si Agent 6. Tinawag siya ng dalawang boss na sina Astaroth at Belial. Lahat sila ay miyembro ng mga nagbabalak na masakop ang mundo sa maling paraan. Sinabi ng mga chicks na ipapadala siya sa isang planeta na katulad ng Earth para sakupin ito. Ngunit biglang pinagtawanan ng lalaki ang uniform ng dalawang boss dahil parang costume panty lang daw ito ng malandi na cosplayers na nais magpapansin sa mga lalaki. Kaya nagalit ang dalawang babae na naglabas ng apoy at yelo. Pero nag-breakdown si Belial nang sinabi ni Six na ano daw ang masasabi ng mga magulang ng dalawang babae sa kanilang mga damit. Nais malapitan ni Six si Astaroth kaya ginamit ng babae ang power at pinagyelo ang malikot nitong kamay. Kalaunan ay pinuntahan nila ang third commander na si Lilith at ipinakita ng siraulo ang imbensyon nitong babae. Nagulat si Six dahil ito daw ang magiging kasama niya sa misyon at minaliit ito. Pero sinabi ni Alice na pwede daw siyang sumabog sa harap ng lalaki dahil isa siyang android na pwedeng mag-self-destruct kapag naiinis kaya natakot ang bida. Pinasakay na sila ng tatlong boss sa teleporter machine na gawa ng scientist. Nang maisara lang ang capsule saka nagtanong ang lalaki kung safe ba ang machine. Pero hindi makasagot ng diretso si Lilith at sinabing isa siyang henyo. Kaya huli na para sa natakot na Agent 6 na inakalang mamamatay na parang lab rat dahil first trial pa lang iyon ng machine, pagpindot ni Lilith ng malaking red button ay biglang nag-teleport sina Six at Alice sa planet na kanilang pupuntahan. Kaya nahulog sila mula sa kalangitan pabulusok. Buti na lang at may parachute na dala ang android na babae. Pagbaba nila ay agad na ini-inject ni Alice ang nanomachine para mapalakas si Six at huwag magkasakit sa planet na iyon. Mayroon palang mga evil points at implanted na microchip sa ulo ng mga miyembro ng grupong sinalihan ni Six. At may evil points siyang 300 points na pwede niyang ipalit ng mga gamit. Pero natakot sila nang bigla silang habulin ng mga halimaw na mukhang dinosaur. Agad nilang pinagbabaril ang marami sa mga ito. Maraming napatay si Six pero isang halimaw ang nakalapit na biglang naging malaking bunganga at nais kainin si Six. Nagpatulong si Six pero humingi ng armas na shotgun ang babae. Kaya napilitan si Six na gamitin ang evil points nito pampalit ng baril, at sa isang iglap ay pinatay ni Alice ang halimaw. May dumating na mga babae na nakasakay ng kabayo kaya napawaw ang bida. Pero hindi nila maintindihan ang salita ng mga ito na nagtatanong kung ano yung armas na gamit nilang panangpatay ng mga halimaw. Dahil sa chip na nakalagay sa ulo ni Six ay nagawa ni Alice na makapag-auto-translate ng lengguwahe sa isip ng lalaki. Nagkunwari si Alice na galing sila sa malayong lugar at medyo may pagkasinto-sinto daw si Six at hinahanap nila ang gamot na ikagagaling ng lalaki. Kaya naawa ang babae at nagpakilalang si Snow. Sinabi ng warrior na welcome daw sila doon. Ngunit biglang nangiti ang babae na may masamang balak. Pagdating nila sa kaharian ay pinagbuksan sila ng mga payat at mga pangit na sundalo. Nakakita din sila ng tangke na puno ng kalawang at napahanga si Six. Kaya nasabi ni Snow na ginamit daw ito ng isang bayani nila noong matagal na panahon para labanan ng isang malaking halimaw. Gamit daw ang isang preservation magic kaya lang tumagal ang tangke na naroon pa rin ngunit nasira na dahil sa malayong tagal ng panahon. Na-excite si Six nang marinig ang magic at nag-asta itong nag-cast ng explosion spell. Kaya naintindihan na daw ni Snow na sinto-sinto nga ito. Pinuntahan nila ang prinsesa ng kaharian at sa harap nito ay hindi yumuko sina Alice at Six. Kaya na-stress si Snow na dapat palang yumuko ang dalawang bisita. Pero dahil hinayaan lang ng prinsesa na tumayo sila ay naglalaway pa ang bida samantalang pumangit na sa stress si Snow na nais na silang espadahin. Kumalma lang si Snow nang sinabi ng princess na may kalaban silang demon beast na inaatake ang kanilang kaharian. At kailangan ng prinsesa ng tulong ni na Six kahit na sinto-sinto ito. Sa daan ay nabisto ni na Alice at Six na dinala pala sila sa prinsesa ni Snow dahil alam ng babae na may kakayahan ng dalawa sa pakikipaglaban at nais nitong gamitin sila sa sariling interest. Kaya hindi na naitago ni Snow na gusto daw niya ng pera at kasikatan kaya gagamitin niya ang posisyon para protektahan si Six kapalit ng pakikipag-isa nila sa kanya. May nakita silang malaking cube na excited tignan ng android na bata. At hinayaan naman ito ng masayang si Snow na umalis para daw may gagawin. Binuksan nila ang malaking computer box at nireboot ito. Nagtanong ang computer ng password kaya sinabi agad ni Six ang Dick Festival. Naisip daw kasi niyang kapag sasabihin ito ng prinsesa sa harap ng mga tao ay mapapahiya ito. Ngunit sinabi ni Alice na bubok ang bida dahil hindi lang prinsesa ang naroon dahil posibleng matandang hari ang magpapakita ng password sa harap ng tao. Pero lahat ng usapan nila ay narinig ng prinsesa na nasa likod pala at may mala politician ng ngiti. Nahuli ang dalawang bida at pinaluhod sa harap ng hari na uugod-ugod. Mapaparusahan sana ang dalawa nang sinabi ng princess na gusto niyang magtrabaho ang mga bida sa kanya. At pinayagan naman ito ng hari.
Sinabi ni Snow na baka spy daw ang dalawa at dapat silang maparusahan sabay labas ng espada. Ngunit ibinalik ni Six sa kanya ang sala na siya ang nagpapasok sa kanila sa kaharian at siya din ang nagsabi na bahala sa kanila. Kaya walang nagawa si Snow kundi sumuko dahil naroon ang prinsesa. At mas natalo pa si Snow dahil naging commanding officer tuloy niya sina Six at Snow dahil sa order ng prinsesa. Inutusan nila si Snow na magtawag ng mga makakasama nilang warriors para labanan ang puwersa ng Demon Beast. At nakilala nila si Rose na isang babaeng may lizard tail at may kakayahan itong kunin ang kapangyarihan ng kahit sinong kainin ito. Saka naamoy agad nito ang tinatago ng lalaki na pagkain sa bulsa nito. Sumunod na nagpakilala si Grimm na isang conduit. Lakas loob na feeling ni Grimm na maganda siyang babae at maakit niya ang bida. Sinabi pa nitong kung gagawin lahat ni Six ang gusto ni Grimm ay ipapakita niya ang ilalim ng palda. Ngunit agad itong tinaas ni Six at sinabing hindi naman kagandahan. Kaya naiyak si Grimm na sinabing kailangan na siyang pakasalan. Nag-away sina Snow at Six dahil sinabi ni Six na siya na ang bagong boss ng babae. Nainis si Six nang sinabi ni Snow na mas magaling siya dahil nakapag-aral siya kaysa kay Six. Hinamon ni Snow si Six ng suntukan, ngunit malikot ang kamay ni Six na iba ang hinawakan nito. Natigil lang ang laban nila nang dumating ang princess na sinabing nagmula si Snow sa mahirap na estado at nag-training ng mabuti para makamit ang rangko nito. Sa pag-atake nila sa isang base ng kalaban ay nakita ng mga bida na parang mga lampa kung umatake ang kanilang mga sundalo. Kaya daw pala sila natatalo ng kalaban. Sinabi ni Six na aatakehin daw nila ang mga supply ng pagkain ng mga kalaban. Ayaw sana ni Rose ngunit sinabi ng dalawa na ito lang ang paraan para maging bida sila sa kaharian. Inatake ni na Six at Alice ang grupo ng mga orc na may daladalang pagkain at gamit nila. At pinagpapatay nila ang mga ilan ng walang kalaban-laban at nagtakbuhan ng mga ito kaya napatawa ng bida ng tawa ng kontrabida. Saka sinabihan ni Six si Rose na kainin ang mga baboy na gusto nito. Kaya sinunog muna ni Rose ang mga orc para maging lechon. Kaso ay dumating ang isang demon commander na si Heine sakay sa isang griffin. Napawaw na naman ang manyak nating bida at kumuha siya ng unlimited litrato sa sexy na kalaban. Saka pa tinitigan ng malapitan ng ipinagbabawal sa araw-araw na pamumuhay ng mga lalaki na walang love life. Nang sinabi ni Heine na bibigyan niya ng maraming chicks si Six kapalit ng pagsisilbi nito ay agad pumayag ang bida. Pero binatukan siya ni Rose kaya sinabi ni Six na may nauna na siyang masungit na employer. Kaya umatake si Heine ng blue fire nito na iniligan ni Six. Tinawag ni Six ang mga kasamang babae pero ayaw ni na Snow at Rose. Nagtago naman sa gilid si Alice samantalang natutulog si Grimm. Kaya napatakbo si Six sa pag-ilag. Binaril ni Alice ang leeg ng umatake na griffin kaya ito lumipad palayo. Kaya napatanong si Heine kung tao ba si Alice o hindi. Kakagising pa lang nang walang silbing si Grimm nang dumating ang isa pang demon commander at pinasot si Grimm. Nagtanong si Godolphin kung bakit nakikipaglaro si Heine sa mga tao. Kaya umalis na lang ang nawalan ng gana na si Heine sakay ng griffin ito. Umatake ng apoy si Rose at sinunog ang halimaw. Nasinabayan din ni Snow. Dahil tigok si Grimm ay nagalit si Six dahil sayang daw ang panty nito. Kaya haharapin na sana ni Six ang demon general pero isa pang pangit ang dumating na sinabing kailangan ng tulong ng boss nila. Kaya umalis si Godolphin na sinabing magkikita silang muli. Sinabi ni Snow na may lahi daw na demon si Grimm kaya mabubuhay din ulit ito. Dinala nila ang katawan ni Grimm sa isang templo at sinabi ni Snow na hintayin lang nilang mabubuhay itong muli. Hindi nga nagtagal ay nag-ilaw ang katawan ni Grimm at muli itong nabuhay. Nakita ni Grimm na binantayan siya ni Six kaya napahanga daw ang babae dahil kakaiba ang lalaki. Sinabi ng babae na gusto niyang makadate si Six. Kaya ang saya-saya ng ating bida na oo agad ang sagot. Saka ipinakita si Six na tinutulak ang wheelchair ni Grimm na parang kasing bilis ng sasakyan na inistorbo pa ang naglalampungan sa daan. Isang patrol officer ang pinigilan sila dahil wala silang helmet. Pero sinipa ito ni Grimm, saka ginamit ang power na kulam gamit ang manika. Ngunit hindi daw palaging gumagana ang power ni Grimm at ang masama pa ay bumabalik ito sa kanya. Kaya siya naging pilay. Sinabi ng patrol officer na kawawa ang power ni Grimm. Kaya nagalit ito na naglabas ng 3 voodoo doll para kulamin ng pulis. Pero sumemplang ito at siya ang nasaktan ng paa. Buti nga sayo. Nabalitaan ng War Council ng kaharian na umatras ang mga kalaban kaya nagtaka sila. At saktong pumasok naman ang loko nating bida na nagpabida at tinuro ang sarili na dahilan ng pag-atres ng mga halimaw. Dahil siya daw ang pinakagwapo doon at pinakamatalino. Kaya naiinis ang isang general na walang magawa dahil mas magaling ang ating bida. Sinabi ng hari at prinsesa na nakatadhana daw na isang chosen one na hero ang darating para iligtas ang kaharian na iyon. At mayroon itong marka sa kanyang kamay. Tinanggal ni Six ang gloves at ipinakita ang marka sa kamay na kinagulat ng mga nakakita.
Akala niya kung ito yung marka pero isa pala itong sintomas ng sakit dulot ng kagat ng insekto. At hindi lang namatay si Six dahil sa vaccine na binigay ni Alice. At sinabi ng prinsesa na ang kapatid daw niya ang nakita nilang may taglay ng tatak sa kamay ng pagiging hero. Kalaunan ay hinawakan ni Six si Rose para pakainin nila ng silicone, para daw lumaki ang boobs nito. Pero hindi daw niya kailangan ng dibdib kundi kapangyarihan. Sinabi ni Rose na nagising na lang siya nang mahanap ng isang matanda at inampon. Ngunit natigok ang matanda dahil sa pag-research ng Miracle Stone na pinagbabawal na mahika. Biglang naisip ng dalawang bida na ma-recruit si Rose sa kanilang evil group mula sa original nilang mundo. Binigyan nila ito ng tsapa mula sa evil organization kaya nagtataka si Rose kung anong ginagawa ng dalawang alien. Nagreklamo si Six dahil bakit wala daw nahuhulog na babae sa kanya kahit nagwapo naman siya. Wala daw na aksidente na babae sa kanyang mga kamay at mga mata. Kaya biglang tumayo si Alice at kinuha ang kamay ni Six at pinagbigyan ng gusto nito. Ngunit ayaw daw ni Six si Alice dahil robot ito na gawa sa silicone. Bigla silang ipinatawag ng War Council ng Hari dahil may emergency. At dahil walang maisip na paraan ng mga boss doon kung paano matalo ang tower ng kanilang kalaban ay tinanong nila si Six kung anong naiisip nito. Ayaw sana ng nahihiyang Snow na sumagot si Six. Pero sinabi ni Six na pasukin lang nila ang unang palapag ng tower sa kasunugin ito at tiyak na talo ang mga kalaban. Pero dahil may war ethics ang mga sundalong naroon ay hindi nila pinayagan ang rekomendasyon ni Six. Pagdating ng araw ng laban ay nahihirapan ng mga tao na labanan ang mga halimaw. Samantalang sa isang sulok ay naghihintay lang na nakaupo si Six at sinabi sa mga chicks na hintayin lang nila ang gabi. Dahil gusto ni Snow na lumaban ng patas ay umalis siya. Pero pagbalik niya ay pagod na siya at nagtanong kung anong ginagawa ng mga kasama. Sinabi ni Six na busy sa paghalinghing si Grim habang tulog pa rin ito. At si Snow pa ang kakulaitan nito sa paligid kaya ginising siya ng warrior. Pagsapit ng dilim ay sinabi ni na Six at Alice na tanggalin ni Snow ang mabigat na armor. Saka gumamit sila ng malaking nail gun at nagtanim ng mga bakal sa labas ng tower saka sila umakyat pataas. At habang paakyat sila ay nakita ni Six na patuloy sa pagpapakahirap ang mga sundalo sa loob na lumalaban. Pero may view na paborito mo. Napagod daw si Snow dahil sa pakikipag-espadahan kanina kaya nawawalan na ito ng lakas. Mahuhulog na sana siya ngunit hinawakan siya ni Six at sinabing kumapit sa likod niya. At naging masaya ang ating loko na bida dahil naramdaman niya ang malambot na asset ni Snow sa likod niya. At maswerte ito hanggang pagdating nila sa tuktok na kinaroroonan ng dalawang boss na tao na baka at kambing. Sa isang flying kick ay nahulog ang isang kambing na nakabitin. Sinabi ng baka na poprotektahan daw ang kapatid na kambing. Pumulot ng bato si Six at nagbato na parang baseball pitcher at bagsak ang kalaban na baka. Pagdating ng kambing na nakaligtas ay nagagalit ito, pero sinabi ni Six na kailangan siyang bayaran ng pera kapalit ng baka na kapatid nito. Kaya nanalo sila sa laban. Pagbalik nila sa palasyo ay ibinigay ni Snow ang bayad ni Six na isang bag ng ginto. Sinabi ni Snow na hindi daw nito gusto ang pamamaraan ni Six, ngunit nagpasalamat pa rin ito dahil nanalo sila. Sinabi ni Six na gusto na nitong mag-resign sa evil job nang makita ang ginto at gustong maging normal na tao sa mundo na iyon para maging mayaman. Pinipigilan siya ni Alice, ngunit nang ibigay din ni Snow ang gold bag nito ay masaya din ang babae. Kalaunan ay pinatawag ulit sila ng mga general para utusan sa isang misyon at bibigyan ulit sila ng ginto. Ngunit mukhang masama ang balak ng walang buhok na chief. Sa battlefield ay alam ni na Six at Alice na may masamang balak ang Pultak na nag-utos sa kanila kaya sinabi nila sa mga kasama na hindi muna sila lalaban sa araw na iyon. Kaso ay dumating ulit si Hyena sakay ng griffin nito at ng kasama pa nitong stone golem. Nakita nila ang naghiwa-hiwalay na mga grupo ng halimaw para umatake. Kaagad ding sinabi ng mga sundalo na sila ang bahala sa iba pang mga kalaban na mas mahina. Umalis din agad si Snow para labanan si Hyena. Sinabi naman ni Rose na gustong labanan ng griffin na tumakbo na rin. At dahil babantayan ni Alice ang tulog pa rin na Grim ay kailangang kalabanin ni Six ang tao na bato. Kinagat ni Rose ang griffin. Samantalang nilalabanan ni Snow si Hyena. Pero tumatakbo si Six palayo sa kalaban na golem dahil hindi tumatalabang baril nito. Nag-isip si Alice ng paraan at nag-request ng paputok. Kaya kinailangan ni Six na bigyan ito ng oras. Sinuntok ni Six ang bato na katawan ng kalaban kaya nasaktan ng kamay ng bugok. Sinipa niya ang golem. Pero gumanti ito ng smash kaya nahihirapan si Six dahil sa bigat ng kalaban na bato. Sinabi ni Alice na hawakan lang saglit ni Six ang kalaban. Pero inutusan ni Six ang armor na i-release ang lahat ng lakas nito. Kaya nagawang may taas ni Six ang golem at sinamantala ito ni Alice na lagyan ng dinamita. Kaya naitapon ang golem na sumabog sa ere. At nagising din si Grim na inakalang sinaktan ng ulo nito. Dahil sa masyadong pagod ay sinabi ni Six na bantayan siya ng mga babae kaya pinalibutan siya ng mga ito.
Dumating si Hyna na sinabing muli silang maglaban saka nagtapon ito ng bolang apoy na sinangga ni Rose. Dumating si Snow na natalo pala sa laban nila ni Hyna dahil nasira ang armas nitong Ice. Habang nagre-reset ang armor ni Six ay aatakehin na sana siya ni Hyna. Ngunit biglang ginamit ni Grimm ang kulam nito at pinatigil ang power ng bikini ni Hyna. Sakto naman na muling lumakas ang armor ni Six. Sinabi ni Hyna na sumama na sa grupo nila si Six at babayaran niya ito ng ×3 na ginto at bibigyan pa ng mga chicks na magkakaibang lahi. At susuko na sana ang mahina na lalaki sa alok ng demonyo pero umatake si Snow. Lumipad bigla ang bato na power source ni Hyna na agad nakuha ni na Alice at Grimm. Kaya nabisto nilang walang magagawa si Hyna para lumaban sa oras na iyon. Saka pinag-model pa ni Six ng sexy pictures ang kawawang Hyna saka pinagkukunan ng mga larawan na gagawin nitong reels. Hiniling ni Hyna na ibalik ni Six ang mahiwagang bato niya. Ngunit ipinakita ni Six ang master pose nito na kinatakutan ni Hyna. Na ayaw niyang hawakan at pinili na umatras na lang kasama ng mga halimaw. Dahil sa tagumpay ay nagsaya ang mga bida at nag-inuman. Sinabi ni Snow na naiinis siya kay Six at hindi matanggap ang pamumuno nito. Ngunit hindi rin niya mapigilan na gustong-gusto ang bida. Saka din hinatid ni Snow si Six sa kwarto ng mga bida. Sa paglalakad ay nasabi ni Snow na gusto niyang patayin si Six. Pero hindi niya inasahan na lumabas sa dilim si One-Eye Jack at sinabi kay Snow na tutulungan niya ito. Hinawakan ng Baldy si Snow at ipinaalala kung paano ito naging warrior mula sa mahirap na pamumuhay. Sa isip ni Snow ay gusto niyang mapasama sa unit niya ang mga babae na malalakas. Ngunit ayaw niya si Six dahil manyak ito at loko-loko ang pag-iisip. Sinabi ng walang buhok na ilaglag ni Snow si Six at bigyan niya ito ng pera para mapaamo pa, sabay bigay ng bag ng ginto para ibigay ng babae. Pero sa isip pa rin ni Snow ay naalala niya ang mga tagumpay nila ni Six na pwede pa ring maging daan para mapromote siya ng malinis. Papasok na sana siya sa kwarto ni na Six at Alice nang marinig niyang sinasabi ng lasing na Six na paano kaya kung maging asawa niya si Rose. Pero nasabi din kasi ni Six na spy sila kaya pagbukas ni Snow ng pinto ay kakaiba ang mukha nito. Sinabi ng galit na Snow na hindi na siya magtatanong pa kung sino sila. Ngunit kailangang tumulong sina Six na bantayan ng kaharian pero umalis agad ang mga ito pagkatapos. Agad na naibalik kay Snow ang rangko nito na boss ng mga sundalo kaya sinanay niya ang mga tauhan. Samantalang nag-uusap naman sa kanilang kwarto sina Six at Alice at sinabi ng robot na kailangan na nilang gawin ang tunay na misyon. Payag naman si Six pero naiisip ang mga chicks na taga doon. Naalala nila si Snow na hinayaan silang hindi mapugutan ng ulo kahit nalaman nilang spy ang mga bida. Nag-ipon ng evil points si Six sa pamamagitan ng pagpapakita ng bukas na zipper sa mga walang malay na mga babae sa kalsada. Kaya naman overactive ang isang babae na kunwari nagagalit pero sa isip ay gustong-gusto nito ang nangyayari. Isang boses ang nagsalita sa likod niya na hinamon ng bida. Ngunit napahiya siya nang makitang si Snow pala at Rose ang naroon. Kaya parang bata na pinagalitan ni Snow si Six na humingi ng patawad. Sinabi ni Six kay Rose na nag-quit daw siyang army leader nila dahil kay Snow na malakas ang kapit sa mga war council. Kaya naiinis si Snow na sinabing ayaw na niyang makita ang lalaki. Pero sinabi ni Six na paparating ang evil army at baka kailangan ng babae ang tulong niya. Kinabukasan ay natakot ang nagtitinda na babae kay Six dahil inakala nitong magbubukas ng zipper ang lalaki. Saka ilang mga bata ang tinatawag siyang zipperman dahil sa pag-usbong ng chismis. Nakita niyang naging wanted ang mukha niya sa pader bilang si zipperman, kaya naging talunan ang lalaki. Naiiyak itong kausap si Alice pero sinabi ni Alice na babawi sila sa pagtalo sa mga paparating na evil forces. Nagpunta sila ng daanan at nagtanim ng mga secret weapon. Pagbalik nila sa bayan ay nagtanong sila sa babae na hindi matanggal sa isip ang bastos na bukas na zipper ni Six. Pero nalaman nilang nawawala daw ang chosen one na prinsipe kaya natatakot ang mga tao. May theory si Alice na dahil sa pagsira nila sa tower na kinaroroonan ng mga kalaban na kambing at baka noon ay nawawala ang chosen one. Kaya naisip nilang tumakbo na lang bago pa maparusahan. Ngunit biglang pumasok ang prinsesa dala-dala ang parachute ng bida dahil nalaman nilang spy ito. Ayaw sanang umamin ni Six, pero sinabi kasi ng prinsesa na tutorture ng bida kaya umamin na lang ito na lumuhad. Kaso ay nagbibiro lang pala ang prinsesa na walang balak. Seryosong sinabi ng prinsesa na tinawag si Six para panoorin silang makipaglaban hanggang kamatayan sa mga halimaw. At inutusan si Six na ipamalita sa gobyerno nito na kung mamatay man sila ay nakipaglaban sila nang hindi tumakbo. Saka din ito umalis. Kinausap nila kalaunan sina Snow at ng iba pang mga babae na naging miyembro na ng sundalo ng kaharian. Proud si Snow na makikipaglaban hanggang kamatayan sina Rose at Grimm sa tabi niya. Ngunit hindi makasagot ang dalawa kaya kinantsawan ni Six si Snow at muling hinabol ni Snow ng espada si Six. Pero alam daw ni na Rose at Grimm na lihim kasing nag-iibigan ang dalawa.
Sa kampo ng mga demonyo ay inutusan ni Hyna ang mga tauhan nitong patuloy lang sa pag-atake. At nagtanong si Godolphin kung bakit kailangan pa ng babae ang tulong niya. Biglang sumabog ang golem nilang bato dahil sa landmines na tinanim ni Six at Alice. Kaya nagtaka ang mga boss na demonyo kung anong nangyayari. Kaya natatakot si Hyna na naiisip na may kinalaman si Six doon. Naramdaman ni Hyna ang power na bato sa lupa at agad itong nilapitan. Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay nabuboryong na sila dahil sa late na pagdating ng mga halimaw. Dahil alam nilang naapektuhan ang mga ito ng mga landmine na tinanim nila nung isang gabi. Pagdating ng mga kalaban ay madaling nasira ng mga golem ang gate na kahoy kaya napa-atras ang mga tao. Galit si Hyna na nagtanong kung nasaan si Six ngunit hindi sumagot sina Snow. Ginamit ni Grim ang power gamit ang ilang mga sing-sing para masumpa ang paan ng mga golem kaya nagtamba ang ilan sa mga ito. At umatake sina Snow para lumaban. Sinubukan ni Grim na isumpa na maglaho ang power ni Hyna. Ngunit hindi ito nangyari kaya masaya pa rin ang Demonita. Ngunit natakot siya nang sabihin ni Grim na gagawin kasing liit ng passes ang mga siopaw nito kaya siya umatras kaunti. Dumating si Godolphin na dala ang malaking batuta, pero agad siyang sinipa ni Rose. Kaso ay malakas ang halimaw na ihinampas lang si Rose sa isang pader. Saka din binalak atakehin si Snow. Pero nilabanan siya ni Rose gamit ang apoy. Kaso ay mas malakas ang Demon General kaya napapa-atras lang si Rose na pailag-ilag. Nakialam si Snow na sinangga ang armas ni Godolphin na handa na daw mamatay. Ngunit sinabi ni Grim na masakit daw mamatay dahil naramdaman na niya dati. Sinabi din ni Rose na umalis na ito para mabuhay. Saka magkasabay sina Grim at Rose na umatake kay Godolphin para mag-sacrifice para kay Snow na tumakbo. Binuhat naman nina Six at Alice ang prinsesa paalis sana ng kaharian. Nakasalubong nila si Snow na sinabing may mga golem sa labas. Nais sana ni Six na umalis na sila habang may oras pa. Ngunit sinabi ni Snow na nasa labas sina Rose at Grim at itinataya ang buhay para lumaban. Nagpatulong si Snow kay Six at sinabing ibibigay ang lahat ng pera sa lalaki kapalit ng pakikipaglaban ni Six para sa kanila. Sinabi ni Alice na huwag makinig kay Snow at umalis na sila. Ngunit hinawakan bigla ni Snow ang kamay ng lalaki na tinitignan ng asset ng babae. Tinawag ni Snow si Six na commander bilang pagsuko nito sa lalaki. Kaya hindi na umalis sina Six at Alice para tulungan ang mga tao doon. Nagtaka si Alice dahil may marami pa silang evil points na naiwan. Ngunit pinambili daw pala ito ni Six ng data sa Globe at nanood ng pinagbabawal na website buong linggo kaya naubos. Para magka-evil points ay inutusan ni Alice na suntukin ni Six ang hari. Pero pinigilan siya ng dalawang babae. Sinabi bigla ni Snow na kung gusto niyang mambastos para magka-evil points ay siya na lang ang bastyusen. At sinabi ng babae na gawin ni Six ang kahit anong gusto. Lumapit naman si Six kay Snow habang pinagmamasdan sila ng excited na prinsesa. Kaya naman pinalo ng lalaki ang itinatagong asset ni Snow at nagkaipon siya ng evil points. Busy naman ang panig ng evil force at mga sundalo sa labanan. At tatapunan sana ni Hyna ng apoy si Grim nang bigla na lang mabaril ang golem nito. At pinatay din ng iba pang mga golem gamit ng baril na nakuha nila dahil sa evil points. Masaya sina Six at Alice dahil sa nakamit samantalang nawalan ng dangal si Snow na nakaupo sa gilid. Dumating ang mga demonyo na may pakpak sa kinaroroonan ni Six at masaya naman daw si Godolphin na makita si Six. Ngunit binaril ito ni Six gamit ang baril pero nakaligtas pa rin si Godolphin. Umatake ang ilang mga demon na binaril ni Six, pero nahawakan ng mga kalaban ang armas niya. Kaya tinulungan siya ni Snow gamit ang espada nito at tigok ang mga kalaban. Nakapag-request si Alice ng chainsaw na agad nakuha ni Six at nilagari ang isang kalaban. Kaya napatanong ang mga kalaban kung saan nagmula ang power niya. Magagamit lang daw ni Six ang armas sa loob ng 1 minuto. Naghanda si Six na pinalakas pa ni Alice ang loob niya. Kaya inatake ni Six ang pinakamalakas na demon na si Godolphin. Naputol ang armas nito saka din pinaghahati-hati ni Six gamit ng chainsaw nito. Kasama na lahat ng iba pang mga demon. Siya ang original na Chainsaw Man. Natakot si Hyna dahil sa nakita. At maging si Snow na nanghina dahil muntik din siyang malagari ng chainsaw. Sinabi ni Six kay Hyna na mag-ceasefire muna sila ng 1 buwan kaya umalis ang Demon Girl. Saka inutusan ni Six si Snow na maligo na ito dahil sinabi ng babae na gagawin ang lahat para sa lalaki. Ngunit kinuha ni Snow ang ulo ni Godolphin at ipinakita sa harap ng lalaki na nayaki. Pero pagkatapos ay hinalikan ni Snow si Six at sinabing bigyan ito ng oras para mapag-aralan ang nararamdaman. Kaso ay sinabi ni Six na gusto lang niya ang magandang mukha at katawan ni Snow pero hindi niya ito mahal. Kaya nagalit ulit si Snow na pinaghahabol si Six ng magic sword nito. Dahil alam ng mga babae na aalis na si Six ay nalungkot ang mga ito na hinawakan siya. Maging si Snow ay sinabing hindi man magiging commander ng army si Six ay pwede naman silang maging mercenary unit at manatili. Kaya napalike si Six.
Kalaunan ay pinuntahan niya ang nakakalbo ang buhok at gumamit ng duct tape para tanggalin pa ang natitira nitong buhok. Kawawang kalbo. Nag-video call sina Six at ang boss nitong si Astaroth at sinabi ni Six na hindi na siya babalik dahil siya ang boss sa mundong ito. Sinabi ni Astaroth na nagiging malala din ang sitwasyon nila sa mundo kaya napilitan ding makipaglaban ang mga kasama nila. Naiinis si Six dahil wala daw pinapadala na supply si Astaroth. Kaya ipinakita na naman ng loko ang mahiwagan nitong zipper sa kausap na chicks. Sa bakuran ay nagpatigasan ng espada sina Six at ng isang tao na tiger. Nagkasalubong sila at naputol ang hawak na espada ni Six. Kaya nag-alala siya na nagpatulong kay Alice. Pagdating ni Snow ay hinahanap nito ang espada na ito pala yung sinira ni Six at ng tiger. Kaya naiyak si Snow na napaluhod sa lupa na parang wala nang bukas. Pero nang naglabas ng isang samurai sword si Tigerman at ibinigay sa babae ay parang manyak si Snow na napamahal na daw ang pusa sa kanya. Habang nag-i-inuman ang mga bida ay napag-usapan nila ang supply ng kanilang kinakain na karne. At nang sinabi ng mga babae na karne ito ng isang orc ay biglang naduduwal ang bida. Sinabi ni Alice kay excited na Snow na babayaran niya ito kapag inimbestigahan nito kung ano ang kinakain nilang bilog. Nagpunta sila ng isang kagubatan at nakita nila ang dalawang higanti na naglalaban. Isang malaking ahas at ng isang tinawag nilang mokmok. Naglakad pa sila ng kaunti at nakakita sila ng isang nakabitin na ulo sa daan. Kaya nakwento din ni Snow ang tungkol sa mga namumugot ng ulo sa lugar na iyon. Isang palakol ang lumipad kaya napatakbo sa takot si Six. Pero paglingon niya ay wala na yung dalawang babae na mga kasama. At lumabas pa ang isang mokmok na sugatan mula sa kagubatan. Natakot ng labis si Six, ngunit naramdaman niyang mabait ang kaharap na halimaw na natatakot din. At naisip niyang makipagkaibigan dito. Kaso ay biglang dumating si Snow na inislice ito ng espada. Kaya nagmaktol ang lalaki habang kinakain naman ng mga babae ang naluto na mokmok. Dada kasi ng dada si Rose kaya pinakain ito ni Grim ng pagkain para matigil. Sa mesa ay sinabi ni Alice na hindi siya naniniwala sa magic na gamit ng mga nilalang sa mundo na iyon. Kaya naiinis si Grim na ipapakita daw kung paano magtrabaho ang magic doon. Nagpunta sila ng isang lugar para ipakita ni Grim kung ano ang magic na gamit. Naglabas ito ng cute na rabbit para daw gawing sakripisyo. Ngunit dahil cute ang rabbit ay hindi nakapagpigil si Grim at Six na pinigilan si Alice na patayin ng hayop. Gumawa ng transmutation circle si Grim at nag-usal ng spell kaya nag-ilaw ang circle. Pero hindi pa rin naniniwala si Alice at sinabing LED lights lang ito. Yung binibenta ng inchik na ito. Ngunit lumaki bigla ang mata ng masayang Six dahil lumabas ang nakabakini na demon. Pero hindi makapagsalita si Grim dahil hindi niya kilala ang natawag. Sinabi ng demon girl na humiling si Six ng kahit ano kaya nais ng bida ng mga chicks. Pero ang kapalit pala nito ay ang kaluluwa ni Six. Pero sinabi ng hindi naniniwala na Alice na hologram lang daw ang kaharap. Inalag-alog ni Alice ang kinatatayuan ng demon girl na kanya pang tinawag na scam artist. Kaya nainis ang demon at pinatamaan ng laser si Alice na hindi nasaktan dahil android ito. Humiling si Alice nang gumawa ng 3 planeta ang demon girl o di kaya ay patayin nito ang evil army. Ngunit hindi daw kaya ng demon girl ang mga hinihiling ng android na mga weird na bagay. At dahil na-stress ang demon ay inilabas nito ang tunay na itsura na pangit. Pero dahil hindi nito magawa ang nais na kahilingan ni Alice ay bumalik ito na napahiya sa kulungan. Habang mag-isa ay sinusubukang buksan ng prinsesa ang malaking computer box gamit ang password na Dick Festival. Maraming beses niya itong isinigaw ngunit kahit anong lakas ng sigaw niya ay hindi ito mabuksan. Dumating si Six na akala kung gusto ng prinsesa ng corn dog. Pero sinabi ng prinsesa na kailangan nito ang computer para masusuplayan ng tubig ang buong kaharian. Hindi daw sila nagkasupply ng tubig dahil umalis ang hari na ayaw isigaw ang password na Dick Festival na ginawa noon ng bida. Inutusan ng prinsesa ang bida na ma-escortan si Snow para makipag-usap sa supply nila ng tubig. Kapalit ng information na gustong malaman ng bida. Sumakay ang bida kasama ang mga chicks nito ng sasakyan kaya masaya ang mga babae. Hinahabol kasi sila ng mga dino monster kaya binilisan ni Alice ang pagpapatakbo. Kaya nahulog si Grim na kinailangan pa nilang balikan. Kalaunan ay nakarating sila sa kinaroroonan ng lalaking mahilig sa babae na nilandi-landi naman ni Snow kaya madali lang silang napapasok. Sa ballroom ay naiinis sina Alice at Six dahil nakakaistorbo ang mga babae sa kanilang misyon. Si Grim ay landi ng landi sa mga lalaki kahit na ayaw siya. Si Rose naman ay masyadong matako na kain ng mga pagkain nasa mesa. Si Snow naman ay nalalasing at gusto daw nito ng mayaman na sugar daddy. Inutusan ni Alice si Six na masaway si Snow. Ngunit sinabi ni Six na pabayaan daw nilang bumagsak ito sa imagination. Pumasok si Prince Angle ng kaharian na iyon at agad na nilapitan ni Snow. Sa kanilandi-landi ni Snow na sinabing ang gwapo-gwapo daw nito at ninakaw ang puso niya.
Pero nang ibinaling ng prinsipe ang usapan tungkol sa kailangan ng kaharian nilang tubig ay nainis si Snow na sinabing nakikipaglandian daw siya pero negosyo ang alam ng prinsipe. Biglang naagaw ang atensyon ng mga tao nang sumigaw si Grimm at galit din sa lalaki na ayaw sa kanya. Nagcast ito ng spell pero bumalik lang ito sa kanya. Kaya siya naiyak dahil sa pagkakapahiya. Nagpunta sina Alice at Six sa dungeon ng kaharian at nakita nila ang isang laboratorio na pagawaan ng magic stones ni na Engel. Nag-iisip sila kung anong gamit ng lab nang dumating si Russell na inutusan silang umalis doon. Ngunit dahil bata ay biglang sinakal ni Six si Russell na sumigaw at nagpatulong. Dumating si Hyena na agad hinuli ni Six sabay manyak. Pinatalikod ito ng bida at nilagyan ng posas. Saka kiniliti ang napapahiyaw sa sarap na Demon Girl. Ginawa niya ito kahit harap-harapan sa batang si Russell saka binuli pa ang batang magkaiba ang kulay ng mata. Dahil sa kiliti ay hindi na nakapagsinungaling si Hyena sa interrogation ng bida. Parang siga na pinuntahan ni Six si Engel na kinakausap si Snow. Kinumpronta niya ito at sinabi ang nalaman na balak ni na Engel na bigyan ng magic stones ang Demon Castle para maging allied sila. Ngunit tumanggi si Engel na sinabing business lang ito. Kaya ipinaliwanag ni Snow na kapag ipinagpatuloy ni Engel ang ginagawa ay baka maisip ng ibang kaharian ng mga tao na traitor siya. Pumasok naman si Hyena na nagpaliwanag na ikabubuti nilang lahat kapag makipagkasundo sila sa mga demonyo. Dahil walang maisagot si Snow ay agad siyang humingi ng tawad kay Engel at ipinahaplos ang kamay ng prinsipe sa kanyang papaya at sinabing pwede pa rin silang maging magkaibigan. Dahil ayaw matalo ni Hyena ay ginaya din niya si Snow at nilandi-landi ang prinsipe. Kaya naiinggit ang bida dahil ang pangit daw ng prinsipe kaysa kanya pero pinag-aagawan siya ng mga babae. Kaya sinabi ni Alice na marami kasi siyang pera at pera lang ang gusto ng mga chicks. Promise. Samantalang feeling ng prinsipe ay nasa heaven na siya sa sarap. Lalo na at hindi tumitigil ang dalawang babae. Saka tinignan pa niya ang bida na nagpapainggit kaya wasak ang ego ng bida. Sinabi ni Six kay Alice na minsan ay kailangan niyang gawin ang gawain ng isang lalaki. At suportado naman siya ng walang malay na android. Lumapit si Six kay Prince Engel at sinabing may gagawin ito. Tumayo si Six sa likod ng prinsipe at proud na ipinakita ang kakaiba nitong zipper. Kaya nagulat ang lahat ng mga nakakita lalo na sina Snow. Ngunit napangiti lang si Grimm. Dahil dito ay nagdeklara ng gyera si Engel at nabasa lahat ito ng prinsesa. Pero balewala ito kay Six na sinabing ginawa lang niya ang nararapat. Galit si Snow na sinisisi ang bida. Pero sinabi ng prinsesa na tanggal na muna si Snow bilang commander ng kaharian kaya malungkot ito. Sinabi ni Snow na pwedeng mag-magic na lang ang prinsesa ng tubig. Ngunit inutusan ng prinsesa si Snow na puntahan ng isang lugar para magnakaw ng mga water nuts na makakapagbigay ng tubig sa kanilang kaharian. Kaya sumakay nga ang mga bida ng sasakyan para gawin ang misyon sa gabi dahil aktibo lang ang Sand King sa araw. Pagdating sa destinasyon ay marami agad silang nakuhang water nuts nang biglang lumindol. Kaya sinabi ni Six na tumakbo na sila. Agad silang sumakay ng sasakyan paalis at nakita ang paglabas ng Sand King. Pero dahil konektado pala sa katawan ng Sand King ang mga water nuts ay hinabol sila nito. Walang paraan ang mga bida na makalaban dahil malaki ang Sand King. Kaya sabay-sabay silang tumalon mula sa sasakyan samantalang naabutan ng Sand King ang sasakyan na sumabog. Dahil dito ay napilitan silang maglakad sa disyerto ng talunan at naluluto sa init. Nalaman ni Snow na may kakayahan ng armor ni Six para mag-adjust sa mainit kaya naiinggit ito. Sinabi naman ni Rose na nagugutom na siya. At sinabi ni Six na kakainin nila ang una nilang makasalubong. Kaya nang makasalubong sila ng orc ay agad nila itong niluto. Ayaw itong kainin ng bida pero pinilit siya ng mga babae kaya wala siyang nagawa. Pagsapit ng gabi ay nasabi ni Alice na kailangan silipin ni Six ang panty ni Snow. Kaya nagulat si Snow na inilabas ang espada para depensahan ang panty. Pero sinabi ni Six na ginagawa lang daw niya ang makakabuti sa kanila dahil kada gagawa siya ng kalokohan ay nagkakaroon siya ng evil points na pwede nilang makonvert sa pagkain. Itinuro ni Snow si Rose na siya naman at huwag palaging siya. Pero ayaw din ito. Tinuro ni Alice ang walang malay na si Grimm. Kaya ito ang sinilipan ng lokong bida at nagkaroon siya ng points pero kaunti lang dahil walang malay si Grimm. Na-stuck sila sa disyerto ng ilang araw at nagkaproblema sila dahil natigil ang evil points na nakukuha ni Six. Naisip niyang pwedeng kagagawan daw ito ni Astaroth kaya lintik ito sa kanya pagbalik. Nang muli silang magpahinga ay nakita ni Six si Rose na panay ang sulyap sa wala pa ring malay nilang kasama na si Grimm. Inisip ng bida na nag-aalala daw ito sa kaibigan niya. Biglang tinuro ni Snow ang tinatago nito. Kaya masaya naman ang bida na sinilip-silip ang hindi niya dapat makita. Pero nagtaka siya dahil walang naipon na evil points. Iyon pala ay dahil gusto din ito ni Rose. Sinabi niya ito sa babae kaya nagalit si Rose na muntik na siyang matabas. Samantalang nakatingin naman sa kanila si Rose na excited.
Habang naglalakad ay naalala ni Six nang mapagnasahan siya ng isang babae na mayroong tulad ng mata ni Rose, at inakala niyang gusto ni Rose ng exercise na paborito mo. Pero nagpigil siya dahil bata daw ito at ayaw niyang makasuhan. Minsan pa ay kinumbinsi ulit ni Six ang nakahanda ang espada na Rose na para makakain sila ay kailangan nilang gumawa ng kalokohan para magka-evil points at makabili ng pagkain. Pero dahil sa pagod at gutom ay nawalan na din ng lakas si Snow. Sinabi ni Alice na pagkakataon na ito ni Six ngunit hindi daw ito magagawa ng bida. Biglang lumapit si Rose at sinabing hindi na daw mapigilan ang sarili. Inakala ni Six kung masarap ang binabalak ni Rose. Kaya inilabas niya si Alice para daw huwag manood. Pero sa loob ng tent ay gutom na gutom lang pala si Rose at gustong kainin si Six. Akala ni Six kung romantic na pagkain ang tinutukoy ni Rose kaya excited pa ito na pinatungan ng bata. Naistorbo lang sila nang pumasok si Alice at nakumpirma na gusto talagang gawing steak ni Rose ang bida. Kaya agad na umatras ang lalaki na natatakot sa monster lizard na sinasabing emergency kasi kaya kailangan niyang kainin ang lalaki. Mas na-excite si Rose dahil sa pagtanggi ni Six. Tapos lumabas na si Alice na sinabing bahala na ang dalawang siraulo. Sinabi ni Rose na galing daw siya sa warrior tribe. Pero sinabi naman ni Six na isa daw siyang evil master. Saka din sila nagkasuntukan sa loob kaya nakaipon din si Six ng maraming evil points. Kinabukasan ay nagkaroon ulit sila ng sasakyan at inumin na juice. Saka bagbog din si Rose sa likod na sinabing hindi na niya uulitin na pagtangkaan ng masama si Six. Pagbalik nila sa kaharian ay galit ang prinsesa na sinabing kasalanan ni na Six kung bakit wala pa rin silang tubig. At kasabay pa ng problema nila ang nalalapit na pag-atake ni na Angle sa kanila. Ipinakita ng prinsesa ang isang mapa ng ruins kung saan naroon ang isang armas para matalo ang Sand King. Nais ni Six na sirain ito, ngunit sinabi ni Alice na kukunin nila ang armas para sa sariling interest. Sa kinaroroonan ni na Astaroth ay nagsasaya ang mga evil forces dahil malapit na daw silang manalo sa pagkamkam ng mundo. Ngunit nakukonsensya daw si Astaroth dahil habang nagsasaya sila ay busy sina Six sa kanilang misyon. Pero hinuli ni Belial si Astaroth at sinabing mag-relax lang sila. Samantalang nanonood naman si Lilith na may balak. Pinadala pala nito ang footage kay Six na excited na nanonood sa kabilang mundo. Nilapitan pa ni Lilith ang dalawang babae na boss habang kinukunan ng camera ang katawan ng mga ito. Kaya mas masaya naman si Six sa kabilang mundo habang nanonood. Pero sinasamantala din pala ni Lilith ang pag-upload ng mga video para magkaroon ng mas maraming subscribers at manonood para magkapera. At walang kamalay-malay ang dalawang kasama na naka-live pala sila at napapanood ng marami. Naghamunan ng tatlong boss kung sino kaya sa kanila ang iboboto ng kanilang evil gang. Sinabi ni Lilith na siya daw ang mananalo. Pinagtawanan siya ni Belial dahil siya ang palaging kulela at kada botohan. Pero confident daw ito dahil sa taglay na evil genius. Nasabi ni Astaroth na hindi daw siya interesado sa resulta at alam niyang matatalo siya dahil palagi siyang masungit kung mag-utos. Nang sinabi ni Lilith na gusto sigurong malaman ni Astaroth kung sino ang iboboto ni Six, ay nag-blush ang leader sabay tongga ng hawak na alak. Sinabi ni Lilith na sila-sila lang naman kaya sabihin na nito ang nararamdaman. At sinabi ni Astaroth na totoong palaging nagrereklamo si Six. Ngunit napalapit na daw ito kay Astaroth dahil palagi namang naroon si Six buhat pa nang una nilang itayo ang kanilang evil organization. Pero wala daw siyang panahon para sa lalaki dahil malapit na nilang maabot ang evil plan. At balak daw nilang kapag nanalo na ay magpapahinga na ang lahat ng mga agents nila. Aawatin sana ni Lilith si Astaroth na huwag sabihin ang mga bagay na ito. Ngunit ayaw magpapigil ni Belial at Astaroth at huli na ang lahat dahil narinig na ito ng nanunood. Kaya nalintikan ang nag-livestream na Lilith at pinasabog ng boss. Umiiyak si Astaroth kaya sinabi ni Belial na gawa nito ng paraan ni Lilith. Kaya naisip ni Lilith na kontakin si Six para pasayahin ang boss. Nag-video call nga sila at nasabi ni Six na gustong panoorin araw-araw ang video ni Astaroth. Pero nahiya ang babae na bigla na lang tumalon sa tubig para magtago. Naisip ni Lilith at Belial na tignan ang resulta ng survey. Ayaw sana ni Astaroth pero kinausap siya ni Belial na siya siguro ang naging number 1. Pero nang tignan nila ang resulta ay si Lilith ang namunguna sa survey at kulelat si Astaroth. Kaya naiinis si Belial na inilabas ang apoy nito na pinigilan ni Lilith. Ngunit sinabi ni Six na nandadaya lang si Lilith. Nalaman nilang mas madami pang boto si Lilith kaysa sa bilang ng kanilang registered na agents. Kaya nainis si Belial na pinasabog ang nabisto na Lilith. Pagdakay naging number 1 ulit si Astaroth sa boto. Kinausap ni Astaroth si Six at sinabing hindi nito nakakalimutan ang araw na nakilala niya si Six. Masaya daw ang boss dahil sa mga magagandang bagay na ginawa ng lalaki sa kanya. Kaso ay naistorbo sila dahil muling naging number 1 sa boto si Lilith at ang dami-dami pa nitong boto. Inakala ni Belial na nangdadaya ulit ang genius.
Pero sinabi nitong nag-hire daw siya ng sangkatutak na agents kapalit ng pagboto sa pangalan niya. Sinabi ni Belial at Astaroth na wala na nga silang pangbayad sa mga agents tapos nag-hire pa si Lilith ng sangkatutak. Pero sinabi ni Lilith na dahil evil gang sila ay hindi nila babayaran ng mga field agents nila. Saka tinapik-tapik ang mga asset ng dalawang chicks na mas maganda ang hubog ng katawan sa kanya. Dahil dito ay pinasabog at pinagyelo siya ni Belial at Astaroth. Saka tinawagan ni Belial ang command center nila na bayaran ng gift cards ang mga bagong recruit at ibabawas lahat ito kay Lilith. Kaya kawawang Lilith. Kalaunan ay diretsong nagtanong si Astaroth kung sino ang binoto ni Six. Ngunit hindi pa nakakasagot ang bida nang marinig nila ang alert na may paparating daw ng mga heroes. Dahil pala ito sa pag-livestream ni Lilith sa buong mundo. Tatakbo sana si Lilith pero nahuli siya ni Belial. Sinabi ni Lilith na mas malakas ang mga mutants niya kaysa sa mga heroes. Pinalakas naman ni Belial ang gang para labanan ang mga dumating na Power Rangers. Saka sinabi ni Astaroth kay Six na huwag din siyang magpapatalo sa Demon Lord sa mundo na iyon. At agad ding pinutol ang video call. Nagplano sina Alice, Tiger at Six kung paano nila lalabanan ang Demon King. Inutusan nila si Tiger na labanan ng mga kalaban sa isang kagubatan kung saan mas malakas ang mga Tiger. Sa sasakyan ay sinabi ni Alice na kailangan nilang ma-surprise attack ang mga kalaban habang kinukuha nila ang secret weapon panlaban sa Sand King. Naalanganin si Six kay Rose dahil sa binalak nitong pagkain sa lalaki noong nagutom sila sa disyerto. Pero sinabi ni Rose na hindi niya ito matandaan at para ulit itong inosente na bata. Naiiyak naman si Snow dahil wala ulit siyang sahod dahil natanggal sa pagiging commander. Sinubukan siyang damayan ni Six na sinabing siya din ay walang sahod pero ginagawa ang lahat para sa organisasyon nila. Pero pinabisto ni Alice na may allowance kasi siyang nagmumula kay Alice. Kaya napahiya ang lalaki sa iba pang mga babae. Sinabi ni Alice kay Snow na babayaran niya ito at bibigyan pa ng malaking bonus kapag umayos ito at maging matagumpay sa misyon nila. Kaya naging masaya si Snow at Reyna pa ang tawag kay Alice at mabait na naman ang mukha nito. Sinabi ni Six na subukan nilang gawing agent si Snow. Pero sinabi ni Alice na hindi naman ito masama kundi ay pera lang ang motivation nito kaya hindi pwede. Kalaunan pagsapit ng paglubog ng araw ay nakita nila ang kampo ng mga kalaban at parang pagod ang mga ito sa pakikipaglaban. Naroon din sina Hyena at Russell. Sinabi ni Snow na patawa-tawa na parang kontrabida na pagkakataon na nila iyon para atakehin ang mga kalaban habang pagod sila at maslice ang leeg ng mga ito habang natutulog. Saka sinasabayan pa siya ng gaya-gaya na Rose. Ngunit hindi payag si Six. Sinabi ni Snow na ginagaya lang naman niya ang masamang version ni Six. Pero hindi daw ganito kababa mag-isip ang grupo ni na Six at Alice. Saka ipinaliwanag ni Six ang mas masamang balak na hahayaan nilang umatake ang mga kalaban at patayin ang nasa daan. At kapag malapit na silang feeling magtatagumpay na, ay saka sila aatake kapag masaya na ang mga ito na nagpapahinga. Dahil ito daw ang tunay na pagiging masama. Dinaanan nila ang ilang tulog na orc. Saka pumasok sa isang futuristic na tunnel na inisip ni Alice na gawa sa dating advanced tech na sibilisasyon. Sinabi pa nitong isang ebidensya si Rose na isang human hybrid na gawa sa lab. Sumagot naman si Rose na hindi man siya galing sa lab na iyon pero pamilyar ito sa kanya. May nakitang ilaw si Snow na nais niyang kunin dahil baka mahal daw ito kapag ibinenta. Saka kumuha pa ng mga scrap. Natigil sila nang marinig ang boses ni Hyena. At nakita nilang sinunog ni Hyena ang isang robot na nagbabantay sa fasilidad. Patuloy lang nilang sinundan sina Hyena at Russell na parehong napagod dahil sa pakikipaglaban. Gamit ang magic ay nilunasan ni Russell ang sugat ni Hyena. At sinabi pa nitong kailangan niyang mabuhay para bantayan pa si Hyena. Patawa-tawa naman ang bidang kontrabida dahil walang kaalam-alam sina Hyena at Russell na nakasunod pala sila. Nakukonsensya daw sina Rose at Snow dahil naawa sila sa nahihirapan na sinusundan. Kaya ipinaalala ni Alice ang bonus na pera kay Snow at muli itong naging masama. Inalok din ni Six si Rose ng Only Rice kaya pakunwari din si Rose na ginagawa ito para kay Six. Nakarating din sina Hyena at Russell sa kinaroroonan ng armas na makakatalo sa Sand King. Galit na galit daw si Russell sa mga tao dahil sila ang nag-experiment sa kanya. Samantalang gusto namang maghigantay ni Hyena kay Six dahil sa pagkiliti sa kanya. Hinawakan ni Russell ang device para buksan ang lalagyan ng armas. Ngunit sinipa siya sa itlog ni Six kaya nawalan ng malay ang kawawang bata. Saka din nila pinaikutan ng wala nang magawa na Hyena. Nagtatanong si Six kung sino ang gustong paghigantihan ni Hyena pero hindi makasagot ang Demon Girl. Natigil lang sila nang sabihin ni Alice na parang wala nang buhay si Russell. Kaya ininject siya ni Alice ng gamot. Paggising ni Russell ay inutusan siya ni Six na buksan ang lalagyan ng armas. Pero huli na ang lahat nang biglang lumipad si Russell sa loob ng armas na isa palang malaking robot. Hinawakan ni Six si Hyena at ginawang hostage at tutusukan daw kapag hindi nakinig si Russell sa gusto niya.
Ngunit sinabi ni Russell kay Haina na kayanan niya ang sitwasyon at pwede na itong umalis. Kaya nanlolokong nakangiti si Haina na nagpaalam kay Six sabay hawak ng pendant kaya nag-teleport ito paalis. Mabilis sana siyang hahawakan ni Six pero na-late na siya. Ngunit sinabi ni Alice na congrats daw dahil nagawa ng bida na makuha ang bra ni Haina at may evil points pa siya. Paglabas ni Haina sa kanilang base ay masaya ang mga demon na nakakita sa kanya dahil wala na pala siyang bra. Nang loloko pa si Six na winagayway ang bandera at tinapon ito sa screen nang nag-blush na Russell. Saka mabilis na tumakas ang mga bida palabas ng lab. Kaso ay nasa labas na pala ang naunang Russell. Pumasok ulit ang mga bida ngunit madali lang sinisira ni Russell ang gusali papasok. Sa loob ay sinabi ni Grimm na gamitan niya ng magic ang robot na kalaban. Kaya sinabi ni Six na subukan niya muna ito kay Alice kung pupwede. Tumayo naman si Alice na hinamon ng Archpriest na kumag. Sinabi ni Grimm na mahulugan sana ng bato ang ulo ni Alice. Pero siya ang nataman ng gumuhong bitak ng semento mula sa kisame. Napansin ni Six na maganda daw si Snow at pwede nilang ipalit ang katawan nito para makatakas. Pero sinabi ni Rose na susubukan niyang kausapin si Russell dahil parang pareho naman sila ng pinagmulan. Noong una ay gustong pumayag ni Six. Ngunit nang makita nitong bata ang kaharap at nanginginig ng hawakan niya ay nagbago ang isip ng bida. Ngunit nagalit si Rose na sinabing paasa ang lalaki. May naisip na paraan si Alice para makaalis sila. Pero hindi na nila kukunin ang armas, at magiging pain si Six na istorbohin ang robot habang gumagawa ng paraan ang mga babae. At pumayag naman si Six na agad umalis para gawin ang misyon. Sinabi ni Alice sa mga kasama na gagawa sila ng armas para matalo ang kalaban. Inutusan ni Russell ang mga orc na umatake ngunit nagulat siya dahil naitapon ang mga ito pabalik. Saka pa tumalon si Six at sinipa sa mukha ang robot niya. Alam daw ni Russell na gustong ubusin ni Six ang baterya ng robot niya. Pero ang power source daw ng robot ay yung enerhiya ng piloto niya mismo. Sabay atake kay Six na umilag. Binaril ni Six ang ulo ng robot kaya nainis si Russell na gustong apakan ang bida. Saka nagtapon ng granada si Six na kinagulat ni Russell. Nagpalabas ng mas maraming mga armas si Six na nahulog sa kung saan. Pagkaraan ng ilang oras na paglalaban nila ay napagtanto ni Russell na hindi talaga balak ni Six na ubusin ang enerhiya ng robot niya. Inisip ni Russell na pumasok ng ruins para patayin ang mga babae. Kaya umatake si Six gamit ang isang laser sword at natamba ang paa ng robot. Inasar-asar pa ni Six ang nagalit na Russell. Pero aksidenteng natamba ang malaking robot at nadaganan nito ang hindi na nakaiwas na Six. Nahuli ni Russell si Six at piniga na parang tag-uro kaya nagdugo ang bunganga ni Six. Tigok na sana ang bida pero lumabas ang ginawang armas ni Alice na kinabahala ni Russell at nabitiwan nito ang bida. Isa itong malaking bakal na insekto na tinawag nilang Destroyer. Nag-like si Six na kinamotivate ni Alice. Saka agad na inatake ni Alice ang robot ni Russell at nagkaroon ng pagsabog. Nagising si Six habang katabi si Alice. Ininject daw ni Alice si Six ng maraming gamot kaya ito naka-recover agad. Sinabi ni Alice na pinitpit daw nito ang robot ni Russell. At nang hinuli ni na Snow si Russell ay pinuntahan ni Alice ang grupo ng mga kalaban na nagsitakbuhan dahil sa malaki nilang destroyer. Tinalo din daw lahat ni Tigerman ang iba pang mga kalaban kaya natalo ang Demon Lord Army. Bigla na lang nagulat si Six dahil inayos daw ni Alice ang baliktad niyang brief. Pero nakita na nito ang itlog ng bida. Nililinis lang daw ni Alice ang ihi at tae ng bida dahil 3 araw na pala itong walang malay. Kaya naiyak ang lalaki na parang na-rape dahil 3 araw na pala siyang ginaganon ni Alice. Ngunit sinabi ni Alice na mabuti na lang at android siya dahil kung isa siyang normal na babae ay baka tigok na si Six. Kalaunan ay pinuntahan nila si Russell na nasa kulungan. Pero kunwari siga pa daw si Russell na hindi natatakot sa anumang pag-torture. Kaya hinayaan na lang ni na Alice at Six na pumasok si Tigerman. Kunwari pa hindi natatakot si Russell sa Tigerman. Ngunit nang padila-dila na si Tigerman pagkakita kay Russell at sinira nito ang bakal na kulungan para pasukin ang bata, at saka sinabing pagsusuotin ito ng duster dahil magiging happy-go-lucky sila ng buong buhay, ay alam na ni Russell ang gusto ng tiger na mahilig sa batang lalaki. Kaya natakot ito at sinabi kina Alice na gagawin ang pagiging waterboy ng kaharian ng prinsesa. Ayaw pa sana ng tiger na mas lalong kinatakot ni Russell. Kaya inawat na ito kunwari ni na Six at Alice. Nagrereklamo si Grimm dahil wala daw siyang matandaan sa kung ano ang nangyari. Kaya sinabi ni Six na nagtagumpay naman siya dahil nagawa niyang mabagsakan ng bato ang sariling ulo. Kaya nagreklamo si Grimm na sinabing malas daw siya buhat ng sumali sa grupong iyon. Sinabi ni Six na ililipat siya sa ibang unit. Ngunit ayaw pala ni Grimm na nagmakaawang huwag siyang iiwanan. Nasabi ni Grimm na dahil ba hindi siya makalakad kaya siya na ganon ng bida. Kaya nasabi tuloy ng bida kay Alice na gawa nila ng experiment si Grimm para makapaglakad. Kumuha ng medyas si Alice ayon sa utos ni Six at puwersahan nilang ipinasuot ito kay Grimm.
Pero dahil dito ay nakaramdam ng kakaiba si Grimm at nag-ilaw ang katawan. Saka din nag-self-destruct na sumabog. Narinig naman ito ng busy na prinsesa na napadungaw sa kanila. Ganon din si Tigerman na busy sa pagbabantay sa pinagsuot ng sexy na Russell. Samantala ay natanggap ni Astaroth at ng dalawa pang kasamang boss ang report at request ni Six na gusto niya ng dagdag tao mula sa evil organization. Kinagabihan ay nag-usap sina Alice at Six habang tinitignan ang mga bituin. At biglang naisip na lang ni Six na bakit hindi na lang niya sakupin ang mundong iyon at mag-asawa ng maraming chicks. At natapos ang series.